kapatiran. Ito ang palaging sinasabi ng mga miyembro ng fraternity. Sumasali sila sa isang samahan dahil sa magandang pinapakitang kapatiran. Subalit, dumadami na rin ang mga nagtatanong kung nasa lugar pa ba ang ginagawa ng mga fraternities sa mga taong gustong sumali sa kanila. Ang tinutukoy dito ay ang hazing activities na hindi lang simpleng utos at mga pagsubok ang binibigay. Minsan ay nagiging sanhina ng pagka-ospital o mas malala ay kamatayan. Isa ang Tau Gamma Phi sa kilalang fraternities sa bansa. International din ito, pero dito sa Pilipinas yata ang may pinakamaraming miyembro. Nabuo ang organisasyon sa University of the Philippines o UP noong October 4, 1968. Bago maging miyembro ng grupo, ay kailangang isa kang estudyante ng kolehiyo. Kasama ito sa kanilang itinatag na tenets and codes of conducts. Kumpara sa ibang grupo na kahit sino ay pwedeng kasali, ang Tau Gamma Phi ay may patakaran na sinusunod para tanggapin nila. Ang mga miyembro ng organisasyon ay tinatawag na Triskelion. Maraming sikat na personalidad ang kasapi dito, kagaya ni Senador Ralph Recto, pati na si Luis Manzano, Bong Alvarez, Angeline Quinto at si Bong Navarro. Napakarami pang artista at mga tao sa politika na miyembro ng fraternity ito. Makalipas ang isang taon mula nang maitatag ang Tau Gamma Phi, ay nabuo naman ang Lady Triskelions. January 17, 1969 naman nagsimula ang Tau Gamma Sigma Sorority at na-establish ito sa University of the Philippines Diliman Campus. Nag-umpisa lamang ito sa mga barkada nilang babae na puro political science students ang mga ito. Naganap ang unang initiation rites nila sa Bustos, Bulacan. Hindi nagtagal at nadagdagan sila ng mga bagong miyembro mula sa iba't ibang UP colleges sa Diliman. Noong nagsisimula pa ang Triskelions at Lady Triskelions ay naging balakid sa kanilang pagpaparami ng mga miyembro ang kasalukuyang martial law ni Presidente Ferdinand E. Marcos. Naging target sila ng pangaharas ng mga sundalo noong kapanahunan ng martial law dahil inakala ng mga advisors at presidente na magkakaproblema sa mga ganitong fraternities. Makalipas ang halos 3 taon, ay nagtatag ng General Assembly ang mga miyembro at naisipan nilang magtatag ng mga Junior Tau Gamma Phi na tinawag ding Junior Triskelions. Isa ito sa nakita nilang kasagutan sa paglawak ng kanilang organisasyon at sinimulan nila ito sa San Beda College High School noong February 7, 1974. Pero dala na rin siguro sa kanilang kabataan at pagiging mapusok, nabigla sa kapangyarihan ng pagkakaroon ng grupo na magpoprotekta sa kanila. Lumobo ang bilang ng fraternity-related violent incidents na kabilang ang mga Junior Triskelions. Marahil ay dahil sa mura nilang mga edad kaya mapupusok at umaapaw ang tapang. Alam kasi nila na may susuporta sa kanilang mga kapatid kung sakaling mapaaway. Ang sinasabi ng mga otoridad kapag may nahuhuling mga kabataan na nasasangkot sa gulo at nalalaman ng miyembro na isang fraternity o gang. Dumaan pa ang mga taon at nagpatuloy ang paglobo ng buong Tau Gamma Phi fraternity. Kumalat ang kanilang samahan sa buong Pilipinas, pati na sa kasulok-sulukang bahagi ng bansa na may mga kolehiyo na pwedeng pagrekrutan ng mga bagong miyembro. Ngayon ay umaabot na sila ng sobra sa 800,000 na mga chapters sa buong bansa, pati na sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo.